Nagpaabot ng mensahe na may dalang awa at pagkadismaya ang dating 3 Division World Champion na si John Riel Casimero sa kalagayan ng ilang mga Pilipinong boksingero na umano'y labis na nalulugi pagdating sa hatian ng kita sa kanilang mga laban. Sa komento niya sa sariling social media post, malinaw ang mensahe ng veteranong mandirigma. Alam ko na maraming mga boxers ang nagugulangan, tahimik lang sila kasi walang magagawa, takot sila. Ayon kay Casimero, matagal na niya nakikita ang hindi patas na sistema sa ilang lokal na promotions at management kung saan ang mismong boksingero ang siyang sumasalo ng hirap sa ensayo, panganib sa ring at sakripisyo sa pamilya ang kadalasang hindi nabibigyan ng makatarungang parte sa kabuuang kita. Inilahad niya na may mga atletang umano na kumakayod ng matindi, ngunit hindi ramdam ang bunga dahil sa mga kumakain ng malaking porsyento bago pa makarating sa mismong boksingero. Dagdag pa ni Casimero, maraming mga boxers ang mga nananatiling tahimik dahil nangangamba silang mawala ng laban, mawala ng promoter o tuloy ang hindi na mabibigyan ng pagkakataon makalaban sa mas malaking entablado. At para sa kanya, ang takot na ito ay dahilan kung bakit bira lamang na may lumalantad kahit paalam nilang dihado sila sa sistemang kanilang ginagalawan. Binigyang diin naman ni Casimero na panahon na para magkaroon ng patas at malinaw na sistema sa industriya kung saan ang mga boksingero, lalo na ang mga baguhan ay hindi naagrabyado. Sa kanyang mensahe, tila nais siyang maging boses sa mga hindi makapagsalita at magsilbing paalala na hindi dapat abusuin ang sipag at tapang ng mga atletang nagdadala ng pangalan ng bansa sa ring. Patuloy naman na umaani ng suporta ang pahayag ni Casimero mula sa mga boxing fans at kapwa-atleta na sumasang-ayon na kailangan ng mas maayos na proteksyon at patas na trato para sa bawat Pilipinong boksingero. Samantala mga kwento, nagbigay naman ng matapang at makabuluhang pahayag si Marlon the Nightmare Tapales sa kanyang Facebook page na kung saan matapos ang ilang buwan na pananahimik mula sa nakarang laban sa isang maikli ngunit makahulugang mensahe, ipinahayag ng dating Unified World Champion ang kanyang determinasyon. I'm still here, hungrier than ever. Still in my prime at 2 Division World Champion, soon to be a 3-time. Ang payag na ito mga kwento ay malinaw na sinyales ng pagbabalik apoy ng karera ni Tapales na tila handang sumabak sa pinakamahirap na laban upang makuha ang kanyang ikatlong world title. At para sa maraming mga boxing fans, ang deklarasyon ni Tapales ay hindi lamang simpleng kampante. Ito ay isang hamon sa sarili at paalala sa mundo na hindi pa tapos ang kanyang laban. Kung may isang katuparan ni Tapales mga kwento ang kanyang layunin, mapapantayan niya ang tagumpay ni John Riel, resaring Filipino boxing star na 3 Division World Champion din. At para sa ilan, posibleng malapasan pa niya ito kung magtuloy-tuloy ang kanyang momentum at muling makuha ang belt sa mas mataas na dibisyon. Pinupuri naman ng kanyang mga taga-suporta ang ipinakita niyang determinasyon sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo. Nananatiling matatag ang kampo ni Tapales at may sapat pang lakas, bilis at karanasan upang muling maghari sa mundo ng boxing. Sa ngayon mga kwento, inaabangan na lamang ng boxing community kung sino ang susunod na makakaharap ni Tapales at kung kailan siya muling mapapanood sa ring. Handa siyang lumaban at handa siyang bumawi. Dala-dala ang pangarap na maging 3-time world champion at muling itaas ang bandera ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Samantala, umani naman ng matinding reaksyon online ang kontrobersyal na laban na Charlie Suarez at itong si Emmanuel Vaquero Navarrete matapos maglabas ng saloobin ng Filipino boxer tungkol sa naging officiating ng referee. Sa isang komento sa social media, malinaw na sinang-ayunan ni Suarez ay isang boxing fan na nagsabing dapat maban ng referee na umawak sa kanilang laban. Hindi man nagbigay ng mabang paliwanag si Suarez pero sapat ang kanyang pagsangayon upang muling uminit ang diskusyon ng mga boxing supporters na niniwalang hindi nabigyan ng patas na laban ng Filipino fighter. Marami ring fans ang nasabing dapat imbestigahan ng referee dahil tila may mga pagkakataon na hindi ito pinoprotektahan ng mandirigma mula sa Pilipinas. Sa kabila nito mga kwento, nananatiling maginoo si Suarez. Pinupuri pa rin si Navarrete bilang isang mahusay at respetadong boksingero. Ngunit hindi rin niya itinago na gusto niya makita ang mas maayos at mas patas na officiating sa mga susunod na laban. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga boksingerong Pilipino na lumalaban sa ibang bansa. Mga kakwento, patuloy namang nagpapakita ng suporta ang mga fans kay Suarez na sa kabila ng kontrobersiya ay nananatiling isa sa mga pinakarespetado at pinaka-technical na boksingero sa Pilipinas sa kasalukuyan. Nakakalungkot lang dahil sa ngayon si Suarez ay hindi muna priority ni Navarrete na labanan.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ernesto Herrera, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.